Pakinggan natin itong balitang ito ni ni Senator Amy Marcos. Putya na, niloloko tayo ng mga ito. Ganyan ang gawain nila, diversion. Diyan sila magaling. Pakinggan nyo to. Naka-ano na daw, naka-ready na daw yung mga yung mga senador, yung mga kaso ng senador, ready na. Okay, wala silang naipakulong na mga malalaking isda noong kasi tinan mo plano daw sana na hulihin na yung mga senador na yan. Sila Cheese, si Villanueva, si dating senador Bong Revilla, sila Binay, balak na daw sana bago talaga magpasko, yun talagang gusto nila mangyari para ma-divert. Putang ina, mahina talaga yung kaso Wala talagang ebidensya, puro hearsay Hindi naman pwedeng magpakulong ka ng tao dahil hearsay. Anong ebidensya na pwede nilang ipakita? Kung may ebidensya sila, sana doon pa lang sa Senado may pinakita ng ebidensya. Wala Kung may ebidensya yan, may CCTV footage kay Jesus Godero, di pinakita nila sa yabang nila. Wala puro salita lang Nagnakaw si ganito, nagpa-deliver ako kay ganyan, nag-deliver ako kay ganito, puro hearsay. Di pwedeng ganun. It's not what you can say in the court, it's what you can prove. Yun yung kung ano yung may mapapatunayan mo. Ina nyo. Ngayon, pinatutunog nila itong mga senador, may makukulong, pero tingnan ninyo yung 2026 budget natin, putang ina yan. Yung sinasabi ni Amy Marcos na kunyari nag-veto sila, pero putyang ina, mas malaki yung naiwan. Giniling lang, pero pork pa rin. Nasaan ang ustisya dyan? Pakinggan natin to para maintindihan nyo. Maganda ang 2026 para sa ilang mambabatas. Ang mga dawit kasi sa flood control scandal, kakasuhan na raw ayon kay Senador Amy Marcos. Ang detalye sa agenda report ni Dexter Ganibe ng Abante. Mayroon na raw draft resolution para irekomenda ang pagsasampa ng kaso laban sa ilang senador na idinadawit sa flood control scandal. Sabi ng presidential sister na si Senator Amy Marcos, nakita niya mismo ang draft at sa January 15 na isasampa ang kaso. Kasama raw sa kakasuhan ang mga kasamahan niya sa Senate minority na sina Senators Joel Villanueva at Jinggoy Estrada at si dating Senador Ramon Bong Revilla. Pinagmamalaki na kompleto na daw yung ebidensya at pwede na daw i-file. Kahapon lang nagtungo sa DOJ si Senador Villanueva para sagutin ang reklamo laban sa kanya. Di ba? Kumpleto na daw yung ebidensya. Anong ebidensya? Hindi ba nag-start pa lang kayong mag-imbestiga dahil nga itinuturo sila? So kaya nandiyan yung mga senador na yan, sila Villanueva, si Senator Bong Revilla at kung sino pa yung mga senador na sumagot doon sa summon ninyo, nagpapaliwanag sila. Hindi totoo yung sinasabi nito. Walang ebidensya. Puro salita lang. Hindi totoo yan. Dapat nga, sabi ko nga, kung ikaw nag-aakusa, dapat meron kang ebidensya. The burden of proof, nasa nag-aakusa. Dito hindi Sinabi, ako, nag-imbestiga. Mali yun. Dapat, sinabi mo, patunayan mo, anuhin mo sa akin, kumbinsihin mo ko na dapat panagutin natin tong mga to. Paano ka makukumbinsi ng isang salita lang? Kasi nga, sa korte, kailangan talaga ebidensya. Kailangan matibay. Kaya nga sinasabi na, beyond reasonable doubt. Walang pag-aalinlangan. Kasi kailangan talagang yung ebidensya matibay. Anong matibay na ebidensya? Yung salita lang. Kahit sino kayang mag-akusa Si Trillanes nga, akusa ng akusa Lahat na inakusahan, may napatunayan? Wala. Buti pa nga si Trillanes, kahit papano nag-akusa, meron pinakikitang mga katarantaduhang mga AMLAC report na dininay ng AMLAC, alam mo yun? At least si Trillanes namimiki ng ng ebidensya. Kahit papano, may ebidensya, peke nga lang. Etong Bernardo at saka itong Alcantara, wala Putang ina, lang, sinumpa ang salaysay. So lahat ng pwedeng sumumpa dyan, pwede na nilang ituro, lahat ng gusto nilang ituro, kung kagalit nila, kapitbahay nila. Dahil di nagbibigay ng ulam tuwing Biyernes. Putangin na yan, pwede na nilang isumbong sa korte. Alam mo yun? Ang cheap. Hindi pwedeng magkaroon ng isang kaso base lang sa sabi-sabi.
Yan yung sinasabi natin. Kaya ngayon kay Bantag, ganun din tayo eh. Base lang sa sabi-sabi. Kanilang, Wala naman silang wala pagnanais silang na ebidensya. Wala silang kung ano man. Dahil lang sinabi ng mga PDL na siya. Naniwala sila eh. PDL yun, putang inang yun, criminal yun, convicted. Ibig sabihin, walang kredibilidad mga yun. Di ba? Bakit tayo papayag na ganyan? Hindi dapat ganun. Dapat laging evidence-based. Buo na daw ang buo na daw ang ebidensya kaya tuloy na. Diyos ko po. Noong nakaraang linggo naman, sinagot ng kampo ni dating Senador Revilla ang asunto sa kanya. Pasabog pa ni Manang Aimee, may hinahanda rin laban sa iba pang senador at dating senador na una nang sinabing walang direct evidence laban sa kanila. Ang sinasabi din, wala raw sa ngayon direct evidence linking Senator Cheese, former Senator Nancy, former Senator Grace, and Senator Mark Villar. At hinahanda daw yun. Bakit? Diba? Bakit yung mga senador walang linkage, hinahanda yung mga ebidensya sa kanila? Bakit hindi natin ihanda yung mga ebidensya? Laban dito sa Alcantara, laban kay Bernardo. Ba't hindi natin ihanda yung ebidensya laban kay Speaker Romualdez? Ba't di natin i-ready yung ebidensya laban kay Bongbong? Para pagbaba niya, pwede na tayong magkaso sa kanya kasi immune siya sa any lawsuit. 3 years man lang, malapit na. Di ba? Malapit na siya mawala ng immunity. Hindi katulad ni Pangulong Duterte, nung nawala yung immunity niya, it took them how many years? Actually, wala silang naisampang kaso sa dami ng binibintang nila kay Pangulong Duterte noong presidente pa siya from 2026 to 2022. Pag baba ni Pangulong Duterte, wala silang na-file kahit isang kaso. Wala. O nga sasabihin nyo, ano pala yung kaso sa ICC? Tanga. Kaso ba sa Pilipinas yun? May korte tayo dito gumagana, hindi kayo nagsampa ng kaso rito. Sa dami ng sinasabi yung ginawa ni Pangulong Duterte, kahit isang kaso wala kayo sinampa sa kanya. Mga gago ba kayo? Dito kay Bongbong, pagbaba nito, napakaraming kaso nag-aantay talaga sa kanya. Ang daming tao na pinirwisyo nito ni Bongbong Marcos. Ba't hinahanda yung mga ebidensya laban dito sa mga senador na ito? Ba't walang hinahandang ebidensya laban sa mga congressman? Ano to? Putangin na, dahil ba ang pera nasa Kongreso? Kaya binubugbog nila itong Senado para yung tao masabihin, masira ang Senado, tapos yung tao mailagay nila sa utak ng tao, 'di ba? Sabi ko sa inyo, dapat talaga na tayo, yung ano ba yun yung nakaraan, yung ginawa ni Romualdez na kauna-una ang katarantaduhan niya? Yung magpapalit ng konstitusyon, gagawin ng yung Senado at saka Kongreso pagsasamahin na, isang bahay na lang, isang desisyon na lang. Ang dami nila, ilan lang yung senador? Ilan sila? 300? Dilugi na yung senador, mawawala na ng boses yung senador, di ba? Mapapaniwala na nila ngayong tao na kailangan yung Senate mawala na. So kailangan, isa na lang, Congress and Senate, combine na. Yung boto, doon na lang tayo babase. Gago. 24 lang yung senador, tapos 300 kayo. Paano magkakaroon ng boses yung Senado? Ganyan, gusto nilang gawin yan. Yung People's Initiative, yung PI. Diyan nagsimula yung lahat eh. Yung pangarap ni Romualdez maging presidente ng Pilipinas eh. Yan ang natin ngayon. Naman ganito, lahat ng senador. Akala ko, yung flood control, ang pinagmulan doon sa Kongreso at sa Speaker's Office. Bukod sa mga senador, maaring maisama na rin daw sa kakasuhan sina Congressman Edwin Gardiola. Bakit si Gardiola lang? Ba't si Gardiola lang? ACT-CIS, ba't sila lang? Nasaan si Dong Gonzales na mayroon ding construction firm? Di ba unethical din yan? Nasaan na sila Suarez? Nasaan na sila Gutierrez na may construction firm din? Tira ng tira si Trillanes kay Bongo. Kamag-anak niya yung mga kontraktor. Wala namang ghost project yun. And dami rin ng mga mga congressman na mga anak, asawa, pamilya, sila mismo. May-ari ng mga construction firm. At ang masaklap nito, sila pa yung naglalagay ng mga budget sa mga ahensya ng gobyerno. Bakit ganun? Ba't ito lang? Di ba? Bakit yan lang? Ikaw, Gardiola, di ka ba nagbahagi ng kayamanan mo? At magkapatid na Edvic at Eric Yap. Pero pinagtataka ng senadora. Yung Yap. Sa totoo lang, yung Yap na yan. ACT-CIS.
Erwin Tulfo, putang ina nyo, magdanakaw yung party list nyo. Paano kayo maniniwala sa inyo? Mga kawatan pala kayo. Party list nyo to eh. Alam mo yung Act CIS, kasama dyan yung letter T niyan, terrorism. Oo, so parang anti-terrorism yung kanilang advokasya. Puta, nakita mo ba ito si si mga Tulfo na to, binabanatan yung Makabayan Black? Binabanatan yung mga taga Makabayan ngayon na galit doon sa operasyon sa Mindoro. Di umanong terorista ang NPA. NPA inoperate doon eh. May mga namatay na mga estudyante. Galit na galit ba tong mga Tulfo na to? Hindi. Yan, ginagamit nyo lang yung party list eh, para sa pansarili yung kapakanan eh. Pero yung advokasya talaga ng party list, yung dapat mapagserbisyo ng party list yung yung marginalized sector, wala. Wala kayong ginagawa. Ni magsalita, hindi kayo nagsasalita. Mantakin mo, 2 na party list representative nyo. O at least, isa doon sa representative ninyo, mga nominee ninyo, putang ina, magnanakaw, kawatan, panahon pa ni Pangulong Duterte, magnanakaw na. Hanggang ngayon, ganun pa rin. Tapos putya, tatay-tahimik kayo. Kala ko ba, Rapi Tulfo, galit ka sa magnanakaw? Kasama nung asawa mo sa partido yan eh. Sa party list, kasama ng asawa mo yan. Bakit hindi mo kinakanayan? Ikaw, Erwin Tulfo, galing ka dyan. Ano yan? Yung pinangkampanya mo ba galing dyan sa nakaw? Binigay ba sa'yo ng mga yap na yan? Yan yung mga dapat na sinasagot nyo. Ngayon, itong si Tabatchoy na payat na ngayon. Kita nyo, lahat ng mga ng mga sangkot, mga nasa flood control scandal, Quadcom, puta lahat nagpapayatan, yung iba namamatay na. Karma na yan. Ito si putya, bukod sa karma, dapat kasuhan yan. Sasabihin nyo na, may masamang tao yan, makakarma naman yan kahit di mo kasuhan. Hindi, putang ina, buhay pa eh. Pag buhay, kasuhan. Pag namatay, yun, saka na yun na yung hustisya ng karma. Bakit mas maraming mga senador at mistulang iniitsapuera ang kanyang pinsan na si dating Speaker Martin Romualdez? Nakakalungkot kung bakit mga senador ang pinunteriya. Alam naman natin si Bonjing at yung Speaker's Office ang pinagmulan ng flood control. Bakit nalihis ng ganito? Nawawalan na raw siya ng pag-asa pang makasuhan at mapanagot ang kanyang pinsan na itinuturing niyang mastermind sa anomalya sa flood control projects. Tanging si dating Congressman Zaldico lang anya ang iniimbestigahan at nakakasuhan. Katakot-takot na listahan na at testimonya na. Wala pa rin. Pag tinanong, sinasabi si Speaker daw, si Bonjing. Nako, sabi si Sino Bonjing? Si Boying? Hindi. Si Speaker pala. Dami naman kasing Bonjing sa gobyerno. Kayo talaga Speaker daw, hindi daw guilty. Pagkatapos, hindi binabanggit. Walang binabanggit. Si Saldico lang. Sa February 1 naman ay tuluyan na raw bubuwagin ang Independent Commission for Infrastructure o ICI. Yan na nga lang nagawa ni Bongbong, nabuwag pa. Wala talagang tibay na maaasahan. Nagpagawa ng tulay nung nakaraan, nagiba rin. Walang hiya talaga, delikado. Ay nako, ito ang kinasasadlakan natin ngayon mga bossing. Sandamukal, kaliwat kanan na propaganda laban sa mga kalaban nila sa politika. Sabi nyo, si Bong Revilla, hindi nila kalaban sa politika yan. Hindi nila kalaban sa politika, sigurado kayo? Sigurado kayo? Sabi ko sa inyo, malalim ang problema natin. Ang problema natin dito, hindi lang yung corruption. Ang problema natin dito, pati yung mga naggagawa ng budget and all. Sabi ko nga 2026 na budget natin, mga bossing 2026 na budget natin. Pwede mong sabihin na yan ang pinakamalinis. Madaling sabihin. Pwedeng maganda talaga ang layunin ng budget. Pwedeng ganun. Pero kapag ang driver ng sasakyan mo, addict, it's a matter of time, ibabangga niya yan, addict eh. Kapag ang pinagbantay mo sa blood bank, vampira, sigurado, uubusin niya yung dugo ng blood bank na yan, vampira yan. Kapag ang inilagay mo dyan sa bangko, kawatan, may bisyo, maraming babae, party ng party, di malayo na yung pera ng bangko na yan kukunin niya para ipangtustos niya sa bisyo niya, sa pambababae niya, pambili ng mga mamahaling gamit ng mga kalaguyo nila. So ganun. So kahit gaano kalinis kaganda yung budget, kung nandiyan pa rin yung mga magnanakaw na magpinsan na yan, at yung anak na
Putang inang yan, di umano. Nagparty-party sa Thailand. Pucha, umuulan daw ng pulbos. Oo. Mayroon na naman ganun. Diyos ko po. Sabi ko nga po, walang mangyayari talaga. Oo, diyan. Kasi yung nagmamanage, puros demonyo, magnanakaw, puros mga satanas, talagang walang mangyayari sa budget na yan. Hanggat si Bongbong ang presidente natin, kahit anong budget yan, walang proyektong magagawa yan. For the past 3 years, walang proyektong nagawa. Ngayon pa kayang pa-exit na siya, gagawa ng proyekto yan? Sa tingin ninyo? Alam naman niya na there's no turning back. Wala na siyang pag-asang makabalik pa sa ginawa niyang kademonyohan sa Pilipinas. Parang si Zaldico din. Na alam ni Zaldico na kahit na anong pagsasalita niya, kahit na anong, alam naman na ng tao na magnanakaw yung magpinsan Yung sinasabi ni Zaldico, confirmation na lang naman yun sa atin. Alam naman na natin yun Alam naman ni Zaldico na kahit magsalita siya na magsalita, hindi naman kikilos yung ombudsman, hindi naman kikilos yung DOJ, hindi naman magbabalita ang mainstream media patungkol dun sa mga tao na tinutukoy niya. Ano pang sense na magsalita siya? Kaya ngayon, nanahimik na lang yung tao. Malamang, nabayaran na nila. Malamang, nakapag-ex-deal na sila. Huwag ka na magsalita ulit. Eto, pera sa'yo. Mamuhay ka na dyan. Huwag kang uwi dito. Alam ni Zaldico yun. Na kahit magsalita siya na magsalita, pag uwi niya dito, makukulong pa rin siya. Bakit? Kasi yung kanyang pagsasalita niya na yan, admission of guilt yan. Maaaring malilesen yung kanyang pananagutan, pero makukulong pa rin siya. At lahat ng mga ari-arian niya, masisikwester, lahat ng mga businesses niya, mawawalan na ng reputasyon, wala nang mag-i-invest sa kanya. Kaya ngayon tinan mo nawala si Zaldico, hindi na ulit nagsasalita. Ang ganda na okay na gusto na siya ng taong bayan pero alam niya na kahit anong gusto sa kanya ng taong bayan, hindi niya na matatakasan yung ginawa niya, mga buhay na nawala, yung mga pera na nagasta na nila, yung mga taong naipakulong nila, yung mga taong pinahirapan nila, hindi na nila maibabalik yun. At wala nang kapatawaran yun. May consequences yun. At ayaw nila nung consequences na yun. Kaya ngayon, nangawala sila. Si Tambi, nagsasalita pa, hindi na. Ngayon ang ginagawa nila, pinakikilos nila yung mga binayaran nila sa baba. Yan, yung mga senador, kanain natin. Pak. Kanain natin tong mga to. Magpalabas tayo ng bagong issue. Ngayon, may issue na naman. Pinag-uusapan ngayon malaki. Yung sex video daw, di umano, nung ni First Lady. Diyos ko po, kadiri. Alam mo yun, ang daming iikot na mga issues na bubuhayin, paiingayin planted nila yun o hindi. Para lang maiwas doon sa 3 haring magnanakaw sa Pilipinas. Sino yan? Bongbong, Romualdez, at saka yan si Sandro. Lumabas Lumabas na rin sa mga report. Dami na rin nagsasabi. Mga congressman na mismo nagsasabi sila Pero kita mo, may investigasyon. Wala. Ditong mga to, itong mga senador na to, ang nagsalita, yung mga magnanakaw sa DPWH, iniimbestigahan. Samantalang yung mismong mga congressman na kasamahan nila na sinasabing si ganito, si ganyan, si Libiste, sinasabi si ganito, si Tiangco, sinasabi si ganito. May kaso? Wala. Bakit? Hindi naman mga mga immune from suit yung mga yan yan, ganyan tayo. Kaya ngayon, tatanungin nyo, ba't hindi nyo kasi kasuhan si Bongbong? Puro kayo ingay. Tanga. Alam mo naman na hawak niya lahat ngayon, ba't ka ngayon magkakaso? Di antay mo lang siyang buwaba, doon ka magkaso. Para patas. Hindi pa pwede ngayon tayo magkaso, madidismiss, hindi mo na naisampayan ulit pagka wala na siya sa pag wala na siya sa posisyon. Mga bobo talaga kayo. Kakampi niya lahat, tapos ngayon ka magsasampa ng kaso. Kaya dahil wala tayong magawa, magpahayag na lang tayo ng ating pagkadismaya. Nagpapahayag tayo ngayon, magagalit kayo. Tangina nyo. Pakyo kayo. Magandang araw mga bossing. Kita-kits tayo ulit sa susunod na vlog. Mabuhay ang Bayang Pilipinas. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka.
Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagtama palapakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagtama palapakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuunan. Dahil bayan muna, bago ang sarili. Bago ang sarili. Pagtama palapakan, pag mali banatan. Banateros ang sigaw, katotohanan ang laban. Sa harap